Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Biyernes. Garantisadong mabilis lang to. Malagim na trahedya ng landslide ang pumatay sa 7 katao sa Davao Region dahil sa pag-ulang dulot ng shear line. Sa Agusan, nanganganib na ring umapaw ang Agusan River na isa sa pinakamahabang ilog sa bansa. Narito ang report. Pagguho ng lupa ang kumitil sa buhay ng 4 na miyembro ng isang pamilya sa Upper Salazar, Barangay Central, Samati City, Davao Oriental kaninang umaga dahil sa walang tigil na pag-ulan. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, patay na nang ma-recover ang mga nasawi, isang ama, ina at kanilang 2 babaeng anak. Nagpaabot na ng pakikiramay si Mayor Joel Almario na nasa recovery site rin ng operasyon sa mga naulilang pamilya at nangakong magbibigay ng kinakailangang tulong. Nasa heightened emergency mula pa kahapon ang lungsod dahil sa mga pag-uulan, suspendido na rin ang mga pasok sa eskwela maging sa mga opisina. Sa Davao de Oro naman, 3 ang kumpirmadong nasawi, bunsod pa rin ang landslide sa Barangay Rizal, Bayan ng Moncayo, 11:40 kagabi dahil pa rin sa walang tigil na pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao. Agad na rumisponde ang rescue team ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Dumating din si Mayor Manuel J.R. Zamora. Umaga na kanina nang ma-recover ang unang 2 bangkay at isa pa ang natagpuan makalipas ang ilang oras. Hindi lamang ang Barangay Rizal ang apektado, balot din sa putik ang malaking bahagi ng bayan ng Moncayo, nagtumbahan ng mga puno at may iba pang mga pagguho na naitala. Mataas na rin ang tubig ng Agusan River sa bahagi ng Calao Bridge. 263 pamilya na o nasa higit 1,000 individual ang lumikas mula sa kani-kanilang tirahan at kasalukuyang nasa mga evacuation center ng Municipal Gymnasium at Moncayo Dome. Kaugnay niyan, 11 munisipalidad na sa Davao de Oro ang apektado ng tuloy-tuloy na buhos ng ulan kung saan mahigit 2,300 individuals na ang lumikas. Samantala, sunod-sunod din na flood advisory ang abiso ng provincial government ng Agusan del Sur. Nasa critical level na ngayon ang taas ng tubig sa Agusan River sa bahagi ng Barangay Kapatungan. Critical level na rin sa Santa Isabela Bridge sa Santa Josefa. Tutungtong na rin sa kritikal ang Wawa River sa Sibagat. Suspendido rin ang klase at trabaho sa malaking bahagi ng lalawigan. Ayon sa Pag-asa, wala namang binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang malalakas na buhos ng ulang nararanasan ngayon ay dahil sa shear line. Patuloy pong uulanin ang malaking bahagi ng Mindanao maging dito sa silangang bahagi ng Visayas dulot ng shear line o yung salubungan ng hanging amihan at ng easterlies. Kaya ngayong araw nga and in the next 3 days, inaasahan pa rin po natin yung mga pag-ulan dulot nitong weather system na ito. Sa heavy rainfall advisory ng Pag-asa, nasa orange warning ang buong Surigao del Sur. Yellow rainfall warning naman ang Surigao del Norte, Agusan del Norte, del Sur, Dinagat Islands, Davao de Oro at Davao Oriental. Ang mga lugar na nabanggit, mataas ang tsansa ng pagbabaha at pagguho ng lupa. Sa kabila ng mga pag-uulan, wala namang gale warning na nakataas sa mga karagatan. Sa 6 na pahinang tugon ng prosecution na may petsang February 19, 2026, hiniling nito sa ICC na paharapin ng dating Pangulo sa 4 na araw na confirmation hearing. Sinabi ng prosecution na hindi umano nagbigay ng matibay na dahilan si Mr. Duterte para isagawa ang pagdinig nang wala siya. Iginiit din ng prosecution ang naunang ruling ng ICC na physically at mentally fit ang dating Pangulo at kaya nitong makibahagi sa proceedings. Anila, sinigurado ng korte na magiging maluwag ang schedule ng hearing para maging komportable ang dating Pangulo. May tuturing rin anila na isang significant milestone ang pagharap ng dating Pangulo para sa mga umano'y biktima ng kaso at mahalaga na makikita siya habang sinasagot ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Ito raw ang mga dahilan kung bakit hinihiling ng prosecution na huwag payagan ng dating Pangulo na huwag dumalo sa pagdinig. Matatanda ang isinuko ni Mr. Duterte ang kanyang karapatan na humarap sa pagdinig dahil sa ilang kadahilanan. Isa na dyan ang paglarawan sa kanyang sarili bilang old, tired, and frail. Iginiit rin niyang hindi niya kinikilala ang jurisdiksyon ng ICC
at sinabing kasinungalingan ang alegasyon na siya ang nangasiwa ng polisiya ng extrajudicial killings sa pagpapatupad ng war on drugs. Tinawag rin ni Mr. Duterte na kidnapping ang pagdadala sa kanya sa The Hague, Netherlands gamit ang isang eroplano na inarkila pa ng opisina ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinagot naman ng Malacanang ang naturang alegasyon. At ito nga po ay aking nakita sa isang news kung saan Philippines Duterte says he will accept arrest if ICC issues warrant. Ito ay may date na March 10, 2025 at itong salaysay na ito ay nakuha pa nung siya ay nasa Hong Kong. So alam niya na magkakaroon ng pagsisilbi ng warrant of arrest. Tinanong din ng palasyo kung manonood ba si Pangulong Marcos ng pagdinig ng ICC sa Lunes. Hindi po imo-monitor, pero syempre kailangan pong maging updated ang Pangulo sa lahat na nangyayari dahil mga kapwa Pilipino natin ang nasasangkot dito. Michelle Galiang para sa All TV News, Channel 2. Mapapanood niyo po ang live streaming sa pagdinig ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa ICC sa The Hague, Netherlands sa All TV News PH sa Facebook, YouTube at Planet Cable Channel 3. Alas 5 po yan ng hapon hanggang alas 10 ng gabi mula February 23, 24 at February 26, 27. Sa iba pang mga balita, DILG magsasagawa ng raid sa mga palengke at sari-sari stores sa Pilipinas. Sa susunod yan na linggo, kaugnay ng pagkalat ng mga smuggled na sigarilyo sa bansa. Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo nakaamba sa susunod na linggo. Bulkang Kanlaon nananatili sa Alert Level 2 kasunod ng pagputok nito kahapon. Nakaamba ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtataya ng DOE Oil Industry Management Bureau, humigit kumulang 45 centavos ang rollback sa kada litro ng gasolina. 5 centavos naman ang itataas sa kada litro ng diesel at 10 centavos sa kada litro ng kerosene. Nakakaapekto raw sa galaw ng presyo ng petrolyo ang patuloy na tensyon sa Russia at Ukraine, gayon din ang patuloy na nuclear negotiations ng Amerika at Iran. Nananatili pa rin sa Alert Level 2 ang Bulkang Kanlaon kasunod ng pagputok nito kahapon. Sa inilabas na summary ng PHIVOLCS, nakapagtala ito ng 11 volcanic earthquakes, 2,000 metrong taas ng plume at pagbuga ng abo na tumagal ng 40 minuto. Nasa higit 100 na ring mga individual na naninirahan malapit sa bulkan ang voluntaryong lumikas at ngayon nananatili na sa evacuation center. Ininspeksyon ng DILG at BOC ang warehouse na pagawaan umano ng iligal na sigarilyo kung saan nasamsam ang tinatayang 200 milyong pisong halaga ng nasabing produkto. Ayon kay SILG John Vic Remulla, ito na ang ikalawang beses na nahulihan ng iligal na operasyon ang nasabing warehouse. Una noong 2025 kung saan nahulihan ito ng smuggled appliances. Kakasuhan na ang may-ari ng warehouse na si Jimmy Cua ng Anti-Agricultural Smuggling Act. Dagdag pa ni Secretary Remulla, malapit na sila sa target at hindi sila titigil hanggang mahuli ang 10 nag-ooperate ng mga smuggled na sigarilyo sa bansa. May pang-anim pa po. May nahuli kami kaninang umaga sa Cebu naman. So malapit na kami sa target namin. Ang alam namin 10 ang nag-ooperate at hindi kami titigil hanggang matapos to. Nagbigay din ng kalihim ng babala sa mga palengke at sari-sari stores na mahuhulihan ng mga iligal na sigarilyo. Pakiusap ko sa lahat ng nasa palengke sa buong Pilipinas. Sa sunod na linggo ay magre-raid na kami. Pag may mahuli po kaming iligal na sigarilyo sa inyong mga tindahan, kakasuhan namin kayo ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Non-bailable. Iniulit ko sa lahat na nag-distribute ng illegal na sigarilyo sa mga palengke, ang kaso nyo ay magiging non-bailable. Ngayon pa lang, itago nyo na yan, itapon nyo na yan. Sa sports balita, hindi man pinalad makapasok sa semifinals si Pinay tennis star Alex Ayala sa Dubai Open, ilang torneo naman ang nakapila para sa kanya sa Amerika.
Hindi pinalad si Pinay tennis star Alex Ayala laban sa world's number 4 at dati niyang doubles partner na si Coco Gauff. Dinomina ni Gauff si Ayala sa 2 straight sets, love to 6, 2-6. Kinagiliwan naman ni Gauff ang Pinoy fans sa pagsuporta nito sa katunggali. Like to thank Alex for bringing a new demographic to the sport. I really appreciate. I think it's great. I know sometimes it's tough when you're playing against a home crowd, but I think that it's great for the sport. So keep being enthusiastic and keep rooting for your player. Yeah. Samantala, natapos man ang kanyang kampanya sa Dubai Open, sa Estados Unidos naman ito nakaset na maglaro. Isa si Ayala sa nasa 96 singles draw sa Indian Wells na mag-uumpisa sa March 4. At nasa acceptance list din ito para sa Miami Open na mag-uumpisa sa March 17. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts at mapapanood nyo na rin po kami ngayon sa Planet Cable Channel 3. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon at happy weekend!